Samantala, ilang beses napaiyak ang byuda ni Press Secretary Serge Remonde sa Necrological Service sa Malacanang ngayong gabi. Tuloy naman ang pagdating ng mga nakikiramay sa huling gabi ng burol dito sa Maynila. At live mula sa Malacanang, saksi si Dano Tingkungko. Dano. Vicky, hanggang sa mga oras na ito ay patuloy pa rin ang public viewing sa labi ni Umaong Press Secretary Serge Remonde dito sa Heroes Hall sa Malacanang. Naging madamdamin din ang mga tagpo sa Necrological Service ngayong gabi. Walang tigil ang pagbuhos ng pagmamahal para kay Secretary Remonde sa Necrological Service sa Heroes Hall na Malacanang. Halinhina ng mga kaibigan at katrabaho niya sa paggunita sa kalihim. We appreciated the trust that he has given us. Trust in a way that he would give us all the background information, confidential information. He respected us in that way. Si Deputy Presidential Spokesman Gary Olivar, ikinuwento ang pagiging relihiyoso ni Remonde. I also observe his piety. He always began a meeting or a meal with a prayer and wore his religiosity proudly for everyone to see, so much so that he was good-naturedly called a Monsignor. Kahit balot ng lungkot, nagawa namang magbiro ni Executive Secretary Eduardo Ermita. He would always compliment me by saying something about what I wore to office, which make me look younger, because he knows I'm much older than him. Ginawaran ni Pangulong Arroyo si Remonde ng Order of Lacandula na may ranggong bayani na tinanggap ng byuda ni Remonde na si Marit. Ilang beses ding napaiyak si Marit ngayong gabi. Pero sa kanyang mensahe kanina sa Necrological Service, mas pinili niyang pagtuunan ng masasayang alaala nilang mag-asawa. The time when Serge and I were still new together. Friends of mine in Manila, when I told them about Serge, I told them I had met this fantastic man, and they were very concerned. And they warned me. They told me, you better check, maybe he's married already. And I told them, no, of course he's not married. No, you never know with Filipino men. And I told them, it's too late. Because I was already too much in love with Serge. Vicky, alas 8 na umaga mamaya magkakaroon ng misa bago dalhin ang mga labi ng yumaong kalihim sa kanyang hometown sa Argao, Cebu. At live mula rito sa Malacanang, ako si Dano Tingkungko, ang inyong saksi. Sa ibang balita, labis naman hinagpis ng mister ng ika-4 na Pinoy na natagpuang patay sa Gumuhong Christopher Hotel sa Haiti. At dating Pangulong Joseph Estrada, nagpa-Thanksgiving Mass sa Tondo, Maynila. Darito ang report. Nagpamisa si dating Pangulong Joseph Estrada sa Santo Niño Parish sa Tondo, Maynila bilang pasasalamat ito sa pagbabasura ng 3 disqualification cases laban sa kanya. Napakalapit sa puso at damdamin ko dahil dito ako pinanganak. Natagpuan na ang labi ng huling nawawalang Pinoy peacekeeper sa Gumuhong Christopher Hotel sa Haiti, si Sergeant Janice Arocena. Ang kanyang pamilya, abot-abot ang pagdadalamhati. Hindi ko alam kung paano ulit magsisimula kasi sobrang sakit na nangyari. Kakasal nga lang namin. Sa ngayon, inihahanda ng pag-uwi sa labi ni Arocena at mga kasamang peacekeeper na sina Petty Officer 3, Perly Pananggi at Sergeant Eustacio Bermudez Jr. pati ang sa UN staff na si Jerome Yap. Patuloy naman ang paghahanap kina Grace Fabian at Geraldine Nalikan na natrap sa Gumuhong Caribbean Supermarket. Bumida naman ang makukulay na painting na ito sa exhibit sa Quezon City. Gawa ang mga ito ng mga tao may autism kaugnay ng 14th National Autism Consciousness Week. Pero hindi lang sa visual arts nagpakita ng kakayahan ang mga may autism. Nagpasiklaban din sila sa kantahan at sayawan. Para sa saksi, Ian Cruz sa gulat. Handang-handa na ang may 2,000 magsasaka sa kanilang marcha patungo Mendiola ngayong Biyernes. Ngayong gabi, isang programa at pa-concert ang isinagawa sa harap ng Department of Agrarian Reform sa Quezon City. Alas 8 na umaga, inaasang tutulak pa Mendiola mga magsasaka. Dala ang effigy ni Pangulong Arroyo na nakasakay sa isang backhoe. Bahagi po ito ng paggulitan ng mga magsasaka sa ika-23 anibersaryo ng Mendiola Massacre. Bukod dyan, humihingi rin ng tunay na reforma sa lupa ang mga magsasaka.
Bahagya namang nagkatensyon sa Green Hills Shopping Mall nang lumusob ang mga operatiba ng NBI. Pumalag ang ilang tindero matapos kumpiskahin ang mga tinda nilang sapatos, tsinelas at sandals na may peking tatak ng kilalang brand na Crocs. Sunod na pinuntahan ng raiding team ang St. Francis Square sa Mandaluyong kung saan sako-sako ring peking footwear ang nasamsam. Inihahanda na ang mga reklamong trademark infringement at unfair competition laban sa mga tindahang nahulihan ng mga peking produkto. Ilang personalidad mula sa iba't ibang larangan ang binigyang parangal ng People Asia Magazine. Kabilang sa hinirang na People of the Year sina CNN Hero of the Year Efren Peña Florida, Senador Noynoy Aquino, Gilbert Teodoro at ang kapuso nating broadcaster na si Jessica Soho. Saksi si Connie Sison. Bakas ang saya sa 16 na napiling People of the Year ng People Asia Magazine para sa taong ito. Ibinibigay ang parangal sa mga personalidad na nakapagbibigay ng natatanging kontribusyon sa kanilang mga larangan. You had to be more than extraordinary. You have had to have, you would have made news, you would have made a difference, you would have set an example, and you would have been a source of inspiration. Mula sa larangan ng politika, kapwa kinilala ang magpinsan pero magkatunggali sa pagkapangulo na sina dating Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. at Senador Noynoy Aquino. I feel honored to have been chosen by a respectable publication. That's something else. Last year's awardee was my mother, if I'm not mistaken. I don't think I am yet at the level that she has managed to reach. But I guess more than anything, it stresses the fact that the people have asked me and I responded to this clamor. Ang 2009 CNN Hero of the Year na si Efren Peña Florida naman ang pinanangalan sa larangan ng social at civic action. Overwhelming po and great honor, not just for me lang po pa, dun sa mga bata na nire-represent ko sa Dynamic Teen Company and Club 8586. I'm here to represent them. Sa sports, parehong di nakarating si 7th Division World Champion at pound-for-pound king na si Manny Pacquiao at isa pang Pinoy boxing champ na si Nonito Donaire Jr. At sa mass media, kinilala ang mga kontribusyon ng multi-awarded journalist at GMA Vice President for News Programs na si Jessica Soho. I'm very grateful and honored kasi alam ko yung nanalo this year, talagang piling-pili at it's a great honor for me to be in the company of such distinguished gentlemen and ladies. So thank you very much sa People Asia Magazine. With every distinction or privilege that comes my way, ramdam na ramdam ko bumibigat din yung responsibility to prove that you deserve the award. Pinarangalan din sina Ateneo de Manila University President Father Bienvenido Nebres, si Justice Secretary Agnes Tivanadera, si Rico Hizon ng BBC, si Neri Tantoco ng Rustans, naging First Lady Kay Tinga, veteran newsman lawyer Emil Jurado, Culture and Arts patron Mita Rufino, dating General Manager ng Philippine Plaza Hotel na si Bern Schneider at Philippines Prince of Fashion na si Ino Soto. Ako si Connie Sison, ang inyong saksi. Sa showbiz saksi, nagkabalikan na raw sina Chris Aquino at James Yap 2 araw matapos maghiwalay. Nakipag-ayos na rin daw kay Chris ang pamilya ng babaeng sinasabing naging ugat ng away ng mag-asawa. Narito po ang report. Umuwi. Hindi kami umalis. Sa biro na lang dinaan ni Chris ang balitang nilayasan niya ang asawang si James Yap noong Lunes dahil daw sa isang babae. Ang mahalaga raw ngayon, umuwi na ulit siya sa kanilang bahay sa Valle Verde kasama ang mga anak na sina Josh at baby James. Magkasama naman kami ngayon, kaya lang, pinapunish ko pa siya ng konti. Nakipagbati raw si Chris alang-alang na rin sa kanyang mga anak na anyay na apektuhan daw sa mga pangyayari. Tito James, wala. Gumanon si Josh. Tapos si baby James, sinabi niya, wala na, Papa. Nakipag-ayos na rin daw kay Chris ang pamilya ni Mayan Austria, ang babaeng sinasabing pinag-ugatan ng away nila ni James. Na-appreciate nila yung ginawa ko naman daw na mag-sorry dun sa mom at sila rin humihingi ng paumanhin. Lilipat daw muna ang pamilya ni Chris sa isang condo sa Taguig habang inaayos pa ang titirahan nilang condo sa Makati. At bagamat nag-kiss and make up na sila ni James, ayaw pa rin daw sabihin ni Chris na tuluyan na nga silang nagkabalikan. It's a work in progress. Para sa saksi, Rosetti Rivera, nag-uulat. Susunod ang case and close. At yan ang mga pangyayaring tinutukan ng nag-iisang liga ng katotohanan
Ako naman, Arnold Glavio. Hatid namin ay balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. Ako po si Vicky Morales. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi.